Alright. Kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Ayan. Okay ba yung ating audio? I think okay. Yan. Gumagana naman siya. Kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Pag-usapan natin ang mga bagay na dapat po natin malaman. Especially sa mga OFW po na pauwi ng Pilipinas at mga nasa abroad. Okay, lalong-lalo na itong malapakyaw na banat ni nanay. Oo, grabe to. Wala akong masabi dito. Sobra. Wala akong masabi. Kung bumanat si nanay, talaga naman kala mo pakyaw na pakyaw. Well, sometimes I cannot blame people, no? I cannot blame people when they are doing this to their employer. It's a matter of, sometimes it's a matter of, ang tawag dito? It's a matter of, pagtatanggol, I can say. Siguro ganon. Oh, pinagtatanggol lang natin yung sarili natin, maybe. Diba? We don't know I mean, walang ibang expressions na pwedeng masabi natin, when it comes sa mga ganitong pagkakataon. Talagang, wala kang ibang gagawin kundi protektahan ang sarili mo. Kaya sa mga Filipino po, na nasasaktan ng mga employer nila, I wish you all the best. At sana po matigil na yung mga ganitong gawain. But anyway, let's move forward muna mga kapatid and let's talk about this, anong sinabi ng OWA sa sa ating bagong kalihim ng departamento ng DMW. Pag-usapan muna natin ito. Pakinggan natin si Admin Arnel Ignacio kung ano ang kanyang masasabi. Siya ba'y natuwa? No? Siya ba'y natuwa sa talaga ni Pangulong Marcos Jr. kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak? Pakinggan natin mga kapatid. Ang reaction po muna natin dun sa appointment ni Attorney Hans Leo Kakdak bilang DMW Secretary. Of course, napakasaya ko. Unang-una, hindi kami bago sa isa't isa. We've been together, working together since 2018. Nung dumating ako sa OWA. So, ano na kami yan? Ang katangi-tangi ko na lang na goal ay dahil napakalaki ng task at responsibilidad ni Secretary Hans. So ang sinabi ko sa kanya kanina, we will just deliver to you what is expected from OWA and kailangan bawasan ko ang mga nakapatong sa kanyang balikat dahil napakarami niyang kailangan gawin. So sa side naman namin, sa welfare, ay pinangako ko sa kanya na we will even improve our services para naman yung ating bagong secretary maka-take off mabuti na wala na siyang inaalala pagdating dito sa trabaho na i-deliver ng OWA. Meron po bang mga kailangan na improvements pagdating dun sa coordination ng OWA tsaka ng DMW? O okay na ba tayo? Siyempre, para sa akin, there's always room for improvement, di ba? Oh, yes, of course. You know what I discovered in government is always relational Kaya ako naman din, with all the labor attaches all over the world, nakikita nyo, ikot ako ng ikot and forging stronger relationships with them, opening channels of communication, and our welfare officers naman, nakatrabaho nila doon. Ginagawa natin ng lahat ng paraan para maging seamless ang pagdi-deliver ng services kasi kailangan lagi silang lagi silang kakatrabaho, lagi rin sila nag-uusap. So yan ang gawin natin. Oo, speaking of yung mga pagde-deliver ng mga services, syempre nakadepend din yun sa communication talaga. Yes. Ano nga po pala yung tulong, Speaking of services, ano yung tulong na ibibigay sa mga pamilya ng mga nasawi sa baha na nabalitaan natin last week sa UA? Disyerto, nagbabaha. Nakita mo naman ang OWA naman within 48 hours may kinilos na tayo, nakausap natin yung pamilya, yung inaayos na rin natin ang pag-uwi ng remains ng ibang na sa kasiwayang palad ay binawian ng buhay at pati naman doon sa iba nating mga kababayan na naapektuhan. Unang araw pa lang nandiyan ang OWA. Yung
Sige, sorry, go ahead po. Natatawa ako sa iyo, reporter. Pag si Admin Arnel Ignacio ang kausap mo, hindi ka dapat gaganyan-ganyan. Kasi dapat, alam mo, sasabihin mo, nagsasalita pa lang siya, may binubuo ka ng question. Kasi dire-diretso yan. At ang mga pamilya nila, lahat yung kausap na natin because we have regional offices all over the country. So, unang araw pa lang na nalaman na natin, kung na-identify natin kung sino itong mga to, ang mga nagkaroon ng problema na naapektuhan sa UAE, napuntahan na natin yung mga pamilya. And then ngayon, inaayos na lang natin lahat nung mga pangangailangan nila kasi iba't iba ito eh. But what I can say, we are, hindi na kami kailangan sabihan. First 48 hours, nagawa na natin yan. Tsaka yung isa doon namatay, taga Pampanga. Yeah. Kapampangan siya, pauwi sana siya para magbakasyon. Pero wala eh. Pinigilan pa siya ng nanay niya na wag ka nang umuwi. Sabi ng anak niya, nanay, wala ditong pagkain eh, magugutom ako, sabi niya. So talagang sinuong nila yung baha sa UAE hanggang sa ayun. Namatay siya. Diba? Nako, nakakalungkot. But anyway, let's move forward mga kababayan. Ito yung main topic natin, kapatid eh. Ito yung main topic natin eh. Para meron tayong idea. Ano yung tunay na nangyari? Actually, parang ano siya eh, parang kulang-kulang. Kulang-kulang yung report eh. Kasi this was actually anong tawag dito? Actually, this was uploaded and hindi siya kumpleto. I may say. Ayan ito si Jojo. In-upload ni Jojo, may nag-upload din na iba. No? So, we'll see. Right over that, go inside. No need to shout. Go inside. Go inside. As you can see, nagkakaroon sila ng mainit-init na sinigang na nilagang salit. Natin alam kung sino ang may kasalanan dito, may nag-umpisa. Bakit nagagalit si Inahin kay Modra Bells? No, go inside. Pero sabi nung nasa background yung cameraman, pag cameraman hindi ka dapat nagsasalita. Cameraman ka eh. Maririnig ka ng kontrabida at ng bida eh. Ito kontrabida, ito bida, 'di ba? Pero pag ibang lahi nanonood, ito ang bida, ito ang kontrabida. Oh, 'di ba? Okay. Unclose the door. Inside. Oh, inside daw. Oo, diba? Parang yung tita mong hindi magpapahuling buhay dahil sa pakikipagmarites ang itsura ni Madam, Oo. Neighbors. Inside. I don't care. This is not Philippine, huh? This is not jungle. Oh, it's not Philippine, it's not jungle. Bakit? Ikaw nga yung mukhang jungle dyan. Ikaw nga yung mukhang dyan eh. Mukhang impacto na hindi mo mahulugang karayom na nakawala sa hawla ng mga unggoy. Tapos ayan, putak ka ng putak dyan. Di ba? So, ang tawag mo sa Pilipinas, jungle. Di ba? Mukha ka naman jungle na hindi mo kahit naman ako nakaw. Kahit kabayo, hindi ka titirahin, nanay. Kahit kabayo, hindi ka titirahin. Tinan mo yung tsura, It's not jungle daw. This is not jungle. Inside. It's not jungle. Okay. Pero palang tawag dyan. Wow. But your attitude is like a jungle. But your attitude is like a jungle. Do you think my Filipino community, Filipino kabayan will let you talk like this? No ways. Me Filipino, same Manny Pacquiao. You talk like that, you dugo-dugo. Nako, sinasabi ko sa'yo. Ano nangyari sa aking anak? Come on, come here. Come here. Come. Halika muna dito, come. Walang yung bata ko. Okay. Inside. Simula ka nang Ayan, tumatawag na sa kanyang second husband. Kunwari ka pa, madam, may second husband ka lang din naman. Kaya pala sinabihan tayo ng gano'n ng maneho. Ano ba sinabi?
Anong sinabi, cameraman? Dapat sinasabi mo. Anong sinabi niya? Diba? Pag cameraman ka lang. Hindi ka dapat nagsasalita. Ngayon kung magsasalita ka, dapat sinasabi mo rin. Pangit mo ka, banding. Hirap na hirap kaming mga nagmamarites. Hirap na kami. Ang hirap magmarites, kulang-kulang pa. Oh, diba? Anong sinabi? I said inside, right? No, madam, we don't like to work with you. Oh, we don't like to work with you. Bakit? Bakit? Your madam working with you? Or you are the one working with her? What is the meaning of this? So, ibig sabihin, I don't want to work with you. Ibig sabihin, si madam ay nagtatrabaho din kasama nila. So, chimay pala tong si amo. Chimay ka lang pala, madam. Tinan naman, no? Inside. No, madam, you're not allowed to No, madam, you're not allowed to what? do like that. It's not. Okay. So, walang karapatan si amo na itulak ka, pero may karapatan ka na gawin mo yan. Teka lang. Hindi natin alam kung saan tayo papanig, ano? Hindi natin alam. Hindi ko mo kababayan natin ito, ipapanigan natin agad-agad dahil hindi natin alam kung ano ang punot dulo. 'Di ba? Gaya ng sinasabi ko, magmamarites na lang din naman kayo, huwag niyo nang pahirapan ang mga magmamarites sa inyo. So kung hindi karapatan ni amo na itulak itong si kabayan, anong karapatan nyo naman na videohin nyo ng ganyan? At ano ang dahilan bakit mo binibidyo? You're not allowed. Peng! Tangina, yan o. Tingnan mo. Tingnan mo si ate, susuntok na pero slow mo muna. Slow mo. Parang magtatango si madam Cheng. Osaka pala to. Mag-o-Osaka challenge pala si madam pero tumama sa mukha ni ate. Chang. Oh, lupit. Oo. Hindi ka nakaligtas, ate. Dapat attentive ka. Oh, nako. Madam! Nako, si ate, hindi na alam kung ano uunahin. Magbibideo pa ba o aawat? Talagang instant vlogger tong si ate. Hay, nako, Diyos mio marimar, mga tao nga naman. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit ganyan? Tignan mo yung tsura mo. Ay, punong-puno ng tsokolate. Diyos ko po. Doon ka na. Teka, nabibitin yung aking mga kamarites dito. Sa puting ino. Peng! Karatista pala to si ate. Okay. Ate, dapat hinubaran mo na yan si madam. Dapat ganon, di ba? Sira agad. Ganon, ate. Ay, nako. Sa mga kababayan natin, pag binibidyo nyo ng ganyan, dapat hinuhubaran nyo na yan si ate, si madam. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan makakatakbo, hindi yan makakagante, kasi gaganon yan. Diba? Ay nako, naturuan ko ng hindi maayos ang aking kababayan. May natutunan na namang hindi maganda yung aking kababayan. Ganun pala yun. Sabi ni storya ni Juan, pag nag-aaway kami ni madam, hubaran ko daw si madam. Sirain ko yung damit para hindi siya makasuntok. Siyempre, gagawin yan. Gaganon yan. Di ba? Nako, patay tayo dyan. Ay, bakit ang bilis? Ba't ang bilis? Transition agad. Nasa labas na. Tawag tayo. Wala akong kasi, Beshi. Magtatawag. Tanga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Instant vlogger kasi kayo, mga talapandes kayong OFW, kayong hindi mo maintindihan. Uunahin mo pagbibideo, tapos ngayon sasabihin mo, tawag tayo. Gaga. Dapat inuna nyo yung pagtawag. Ay! Sige, Di ba? Tawag tayo. Saka nyo lang naisip na tumawag. Ay, nako. Na-high blood ako sa mga ganitong uri ng Pilipino. Uunahin
nyo muna, bibidyoan nyo. Kung tumatawag kayo ng hindi ng pulis, tumatawag kayo ng polo, tumatawag kayo ng agency sa Klolo, kung kailan nasa bunutan na, saka tatawag. Diyos mio Marimar. Kumbaga sa gyera, namatay na lahat, saka ka lang tatawag ng ambulansya. Ay. Ewan ko sa inyo. Pag mga ganyan, hindi tama yung ginagawa nyo,